katabi mo, sabi mo, good morning. Ayan. So, bawian mo sa kanan, sabi mo, good morning. Ayan. Alright. So, kung wala pang katabi, i-text nyo na po. Kasi start na po tayo. Amen? So, yan po. So, dumako na po tayo sa ating 2024. So, infinite possibilities and boundless opportunities. So, yan po yung ating team for 2024. And syempre, some announcement before we start. So, Appreciation Sunday po natin next week. Yan. So, kailangan po invite po natin yung ating po mga ka-churchmate. And syempre po, start na po tayo ng mga services po natin. Like po, ngayon po, morning service. Invite all yung mga families po natin, kapamilya, kapuso. So lahat po, welcome po, no? And syempre po, pag 10:30 po ito, yung ating pong service. And afternoon naman po, we have youth service. So meron po ba dito mga kakilala, kamag-anak, anak, pamangkin, diba, kapatid, yan. So sa mga youth po natin, encourage po natin. 3:30 po yun, I think, sa ano po, every Sunday afternoon po yun, alright? And para po sa mga working, so yung puyat po sa trabaho, BPO, so pwede lang sila makapag-teach ng evening, meron pa rin po tayo niyan, di ba? Dahil start na po ang ating Quest Evening Service, amen? Diba? So 6:30 po yun, so start na po yan, so this ano rin po, ngayong Sunday po yan. So, we have 3 services po every Sunday. And syempre, meron din tayong midweek, like yung ating po Thursday. Prayer meeting po natin every Thursday. So, magsama-sama rin po tayo doon. Amen? Alright, so ngayon po, meron ba tayong, dahil simula po ng taon, meron bang gustong mag-praise report? Amen? So, I hope and we pray, no? Sa sisimulan po sana natin to, meron po sanang pinagpala. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang pinagpala? No? So, mga bless na bless. So, di ba? So, ang ating pong prayer every Sunday, meron pong tatayo dito para po magpatotoo kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Alright, para po sa ating patuloy na pagpupuri, tayo po tayong lahat at ating pong awitan ng ating Panginoon, diba? And tawagin po natin ang ating worship team. Good morning po! Welcome to the Bridge Christian Community. Before we start, pwede po ba? Sabayan po muna natin yung mga katabi po natin. Yan po. Mga kaharap natin, lalong-lalo na po yung mga bagong mukha, nakikita natin. Ngayon, magabatiin po natin ang bawat isa ng good morning. Happy New Year! Today po is the first Sunday of 2024 and we are grateful to the Lord. Sing with us this song. Check. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy, oh, it's my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand. You are my God. Your faithfulness, my solid rock. I give thanks.
I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Oh, sing as we lift. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. Oh, I give thanks. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Lord, I am grateful. Oh, Lord, I am grateful. Sing Him thanks. Our God in King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For a life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever. Oh, 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 oh. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever.
endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever, forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever, forever. As we sing it again. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever. Let's pray before we continue. Lord, thank you for another morning that you have given us. Thank you, Lord, because you proved to us that forever you are faithful, forever you are strong, and you are with us. Salamat, Panginoon, because you have ushered us all here in this new year. And thank you, Lord, because you have given us the strength to continue on. Thank you, Lord, because you have protected us, you have guided us, and you have kept us safe all throughout 2023. And Lord, this morning we come with joy and peace and confidence in our hearts, knowing that the good God who guided us last year will guide us again this year. Thank you, Lord, because we can trust in your goodness, in your love for us, in your protection, and in your safety. Lord, we pray that everything that we will encounter in this new year, that may you hold us together in your arms, and we offer to you all our worries. We offer to you all our fears. We offer to you all our doubts, all our diseases, all our problems. Lord, we lift them up to your name. And we know, Lord, that you are good to us and that you will make a way for us. You will fight for us. In this 2024, Lord, we pray that we look forward to spending more and more time in knowing you, in worshiping you, and in being with you. May this service today be glorifying in your sight, and may you place our hearts and minds in focus on you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing this song. Oh, I've heard 1,000
Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Tunay
muli nga po, Panginoon, na tinataas namin ang iyong pangalan sa oras ito. Ito po ang unang linggo ng bagong taon, O Panginoon. At kami po ay nag-expect, Panginoon, ng mga mabubuting bagay, Panginoon, na manggagaling po sa iyo. At sa oras ito, Ama, ay kami po ay patuloy na lumalapit sa Panginoon at dalayan po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna, Panginoon, sa lahat ng mangyayari ngayong umaga, Panginoon, lalo na po ang iyong pag-aaral ng salita. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ng iyong pong mga anak na papunta dito, Panginoon, at pag-ingatan mo sila. Sa oras ito, Ama, tinataas amin yung pangalan, sa pangalan na aming Panginoon sa Kristo na tagapagligtas. Amen. Upo na po tayong lahat. Thank you. And Happy New Year po sa inyong lahat. Happy ba ang inyong New Year? Amen. Yan. Mga nababasa pa rin ako sa Facebook na sabi nila ay feeling nila ay 2020. Pero dapat natin tanggapin na ngayon ay 2024 na. Yan. At ano na lang, no? 11 months na lang ay Pasko na ulit. Kaya kailangan ay samantalahin natin yung panahon, no? Dahil masyado siya mabilis eh, di ba? Yung mga ganyang mga countdown ay patunay na mabilis talaga ang panahon, no? Parang kailan lang yung nag-celebrate tayo ng anniversary, no? Etong taon na ito ay paghahandaan na naman natin uli yung ating anniversary, di ba? No, kaya samantalahin natin itong 2024 at nakakatuwa dahil ito yung ngayong unang linggo ng bagong taon ay tayo po ay sama-sama dito ngayong umaga. Amen. No, na tayo po ay nagbibigay papuri sa Panginoon. Ayan. Masarap yung mga yung mga una, di ba? Yung mga una tsaka huli, masasarap yan, no? Nung last Sunday ay last Sunday ng 2024, di ba? So ako nag-post ako na ending this year na tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Pero meron akong doon sa memories ko sa Facebook, meron naman doon yung starting this year. No? So nakakatuwa dahil kasi first Sunday nun yung 2023. No? Yung January 1, yun yung Sunday. No? At last Sunday, yun naman yung huling linggo rin. No? Huling araw at huling linggo ng bagong taon, ng 2023. At 2023 pala, yan. No? So, ngayon po ay unang linggo. No? At maraming tulala pa rin sa inyo ngayon, no? Na nagtatanong sa inyong isipan, nag-iba na ba ang mukha ni Pastor? No? Ang ating pong pastor ngayon ay nasa Antipolo. No, siya po ay speaker doon sa Antipolo. Hindi ko alam po anong event meron ngayon doon, pero siya po ay speaker doon po sa Antipolo. Panalangin natin yung ating pastor na gamitin po siya ng Panginoon, no, na maging pagpapala doon sa church na yon. No? So yan. Pag yung pastor natin ay wala dito ay hindi ibig sabihin na nagpapahinga yung ating pastor. No? Siya po ay nagtatrabaho pa rin. Yan. Kaya wag niyo isipin na, wala si pastor, ayoko muna yata makinig ngayon parang nawalan ako ng gana bigla, ang saya-saya ko na kumakanta, biglang wala si pastor, no? Parang gusto ko na umuwi, diba? Hindi, no? Nandito po tayo sa church, hindi po dahil sa pastor, no? Nandito po tayo ngayong umaga dahil sa Panginoon, amen? Yan, no? At nandito rin po ako nakatayo ngayon, hindi din po sa ating pastor, no? Although no choice talaga ako, no? Na pag-aalis yung pastor natin ay ako talaga yung tatayo dito. Ayaw naman ni Randolph, sabi ko kanina, ikaw na lang magturo. Ayaw naman, si Micah, ayaw din, tatago rin doon, no? Kaya no choice talaga, no? Kaya, ayan, no? Kaya dahil ito sa Panginoon, ayan. No? Tinanggap ko to dahil sa Panginoon, no? Hindi dahil sa ating pastor, ayan. So, panalangin niyo rin po ako, nagamitin din po ako ng Panginoon ngayong umaga para maging pagpapala sa inyo. No?
So yan, welcome po sa ating, may bisita po tayo ngayong umaga. No? So welcome po, salamat sa inyong pagbisita sa aming church. No? Ang aming pong church ay The Bridge Christian Community. Ang aming pong vision statement is connecting people to the Lord to impact their world and beyond. No? At ngayong umaga po, no, ay sana po kayo po ay makatanggap ng pagpapala galing sa salita ng Diyos. Next Sunday, no, ay Pastor's Appreciation Sunday natin yan. No? Kaya next Sunday, sabihan na natin yung mga wala ngayon na next Sunday ay sama-sama po tayo na i-appreciate yung ating pastor. No? Sa kanyang pagpapagal, no? At sa kanyang pagsasacrifice para po sa atin. Okay? Para po tayo ay maturuan ng salita ng Panginoon, maalagaan para po tayo ay mag-grow sa ating pong relasyon sa Panginoon. Ayan, kaya lagay na natin sa calendar natin yan next Sunday, no? January 14. Although ang birthday po ng pastor natin ay January 16. Okay? Gusto niyo ba January 16 na tayo mag-service? No? So kung ayaw natin January 16 tayo mag-service, no? Gawin natin next Sunday. Yan. Kaya sabihan na natin iba natin mga kapatiran na next Sunday ay Pastor's Appreciation Sunday natin. So isa sa paraan para ma-appreciate natin yung pastor natin, ayun nandito tayo. Amen? Yan. Okay? So ngayon po umaga ay actually series po kasi itong lesson natin. So inumpisahan po yan ng pastor natin na last Sunday. No? Na ang title po ay yung ating theme. Yan. No? Kulang pa rin yung ating theme dito, no? Dahil dinikit na nila yung nalaglag ulit. Okay? So, pero yan ay infinite possibilities and boundless opportunities. No? Yan po yung ating theme itong buong 2024. Okay? At napakaganda na pag-aralan natin para mas ma-appreciate natin at may apply natin sa buhay natin, maintindihan natin kung ano ba yung theme natin. Na bakit infinite possibilities and boundless opportunities? Ano ba ito? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang magagawa nito sa buhay ko? Okay? So ano ba ang ibig sabihin ng infinite possibilities and boundless opportunities? Okay, so this phrase emphasizes a positive and optimistic outlook, encouraging the idea that one's potential for success, personal development, or any other positive outcome is virtually limitless. Ibig sabihin, no, ay yung mga bagay na parang imposible, no, for example, yung success, na parang iisipin natin, di na siguro magiging successful itong taon na to. No? Siguro mananatili na lang ako doon sa mababang posisyon ng aking buhay. Hindi ko na siguro may experience yung success. Napaka-imposible niyan. No, ay pwede po maging posible. Okay? Yung personal development, yung mga pagbabago sa buhay, at yung mga positive na pwede pa mangyari sa buhay natin, ay pwede po maging posible. Amen? No? Kung ano man yung mga pinapangarap nyo sa buhay, o yung ano man yung mga ninanasan nyo na gawin para sa Panginoon, yan po ay pwede mangyari etong taon na to. No? Kaya infinite possibilities and boundless opportunities yung ating theme. Pero hindi po siya madali na gawin. No? So kung merong mga blessing na nanggagaling sa Panginoon o mga opportunities na binubuksan ng Panginoon, bago natin makuha yan, meron muna tayong kailangan gawin. Okay? At makikita po natin yan doon sa okay, makikita po natin yan doon sa text po natin ngayong umaga. Doon po sa Matthew chapter 22, doon sa verse 37 hanggang sa verse 39. Okay? Tayo po tayong lahat at basahin po natin to. Matthew chapter 22, verse 37
hanggang verse 39. Ang sabi po dito ng Panginoong Kristo, kung yung Bible nyo po ay red letter edition, yan po ay naka-color red, no? Dahil ang nagsasalita po dyan ay ang Panginoong Kristo. Sabi po dito, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself." No? Pwede na po tayo maupon lahat. So ang nagsasalita po dito ang Panginoon Kristo, ito po yung kanyang marching orders, no? Sa mga mananampalataya. So meron pong marching orders bago natin ma-experience yung infinite possibilities and boundless opportunities. No, meron pong marching orders. Ano ba yung marching orders? No? Parang yung ba ay parang pag sinabing marching, 'di ba, sa sundalo, sa mga military, no, tama. Kaya sinabing marching orders, yan ay ginagamit sa military. Okay, so in a military context, marching orders originally referred to the specific instructions given to troops regarding their movement, activities, and objectives. So these orders would detail the route to be taken, the timing of movements, the formation to be maintained, and any other relevant information. Okay, so soldiers would receive these instructions before embarking on a march or a mission. No? So, yung sa military, meron marching orders na binibigay yung kanilang mga leader bago sila sumabak sa kanilang mission. Okay? Hindi basta-basta na, okay, labas kayong lahat, punta na kayo doon sa gera. No? Hindi. Merong instruction palagi yung kanilang leader, no? Bago sila lumabas. No? May mga instruction yung mga guidelines na dapat nilang gawin para maging successful yung kanilang mission. Okay? Sa buhay po natin bilang mga anak ng Panginoon, meron din po marching order sa atin ng Biblia. Okay? Ang Panginoon. At nabasa nga natin yun doon sa Matthew chapter 22, okay, verse 37. Okay? Kahapon, nag-message sa akin yung kabatchmate ko sa Roosevelt at meron siya kasi ay event stylist. No? So nagsiset up siya ng mga events venue, no? Siya yung mga nagde-decorate. So meron pa kaming isang kabatchmate na kliyente niya, no? At ni-refer sa akin. Sabi niya sa akin, baka kilala mo rin niya kasi kabatchmate natin yan. So sabi ko sa kanya, hindi familiar sa akin yung mukha kasi ang natatandaan ko lang doon sa Roosevelt ay yung mga nagpahirap sa akin doon sa CAT. Na kasi taas natawa siya kasi isa siya doon sa CAT officer, no? Kaya tawa siya ng tawa kasi hindi ko siya makalimutan dahil isa doon sa nagpapahirap sa amin doon sa CAT. No? Pero dati kasi, no, meron pa CAT, yung mga estudyante ngayon, hindi na nila na-experience yun, kaya malalambot sila no? Mahihinang nila lang, no? Pero dati talagang patibayan, no? Konti lang makita sa iyo na madumi, no? Demerit yan, no? Yung sinturon mo, pag madumi yan, demerit yan, no? At kapag matigas pa ulo mo, push up ka, no? O kung ano mga papagawa sa iyo. Pag mahaba buhok mo, ukaan ka. Kaya hindi ko makalimutan yung mga officer sa CAT. Kaya sabi ko sa kanya, ayan, hindi ko lang makalimutan yung mga officer sa CAT, no? Dahil katakot-takot na pagpapahirap yung ginawa sa amin. Diba? Pero yun, ganun yun, parang military din, style, yung disiplina. Diba? Pero doon sa military, meron nga silang marching orders. No? At tayo ay mga sundalo ng Panginoon. No? At bilang sundalo ng Panginoon, bago tayo sumabak sa gera, bago natin gawin yung mission natin sa Panginoon, meron siyang marching order sa atin. At ano yung marching order niya? Isa sa marching orders ng Panginoon ay yung love God with your all. Okay? Love God with your all. Now, to have infinite possibilities and boundless opportunities, we need to love God with your all. No? So dahil ito ay series, dito lang muna tayo magpo-focus, no?
at itutuloy po yan ng pastor natin. Pero ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung kung paano ba mamahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Dahil sabi po dito sa Matthew chapter 22 ng Panginoon Kristo, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hindi po pwedeng 50% lang yung pagmamahal natin sa Panginoon. No? Hindi pwedeng 20% lang. Hindi pwedeng nga hati-hatiin natin yan na etong 10% sa Panginoon to. No? Yung ibang porsyento ng pagmamahal ko, yan ay sa kaibigan, yan ay sa pamilya, yan ay sa trabaho, o kung sa ano pa man. Hindi dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon ay 100%. Kaya sabi dito, you shall love the Lord your God with your heart, with all your soul, and with all your mind. At sabi sa verse 38, this is the first and great commandment. Na? Ito daw yung una at dakilang kautusan ng Panginoon. Na? To love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay? And do sa Exodus chapter 20 verse 1, sabi po dito, and God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, you shall have no other gods before me. Nagkaroon na rin tayo ng series doon sa Ten Commandments at naituro na rin ito ng ating pastor sa atin. Pero paalala sa atin, ang sabi dito ng Panginoon, you shall have no other gods before me. No? Hindi daw dapat tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Okay? We are to honor God as God. Although maraming katuruan sa Biblia patungkol sa karakter ng Panginoon o sa relasyon natin sa Kanya, diba? Tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay ating tatay sa langit, no? Ang Diyos ay ating kaibigan, no? Maraming tinuturo ang Biblia patungkol sa relasyon natin sa Panginoon. Pero pag patungkol sa pagsamba sa Diyos, sabi dito, we are to honor God as God. Hindi mo pwedeng i-worship ang Panginoon as friend. Okay? Hindi mo pwedeng i-worship ang Panginoon as Father. Ang gusto niya, we are to honor God as God. Okay? Na yung pagsamba na ibibigay natin sa Diyos ay pagsamba bilang Diyos. Okay? What does it mean to have no other gods before me? Sabi dito ng Bible, no? You shall have no other gods before me. Ano bang ibig sabihin nito? God desires to be not only the central focus of our worship, but also the primary recipient of our love, trust, and loyalty. Ito yung nais ng Diyos na ipakita natin sa Kanya. Okay? God desires to be not only the central focus of our worship. Hindi lang siya yung dapat na focus ng ating worship, kundi the primary recipient of our love, trust, and loyalty. So paano natin ito malalaman na yung ating ang buhay natin, no? Ang central focus pala ng buhay natin o ng ating pag-worship ay ang Diyos, at ang primary recipient ng love natin, ng trust and loyalty natin ay ang Diyos. Paano natin ito malalaman? Kailangan natin i-test. No? Kailangan natin i-test. So ngayong umaga, magkakaroon po tayo ng self-reflection test. Okay? So get one whole sheet of paper. No? At magkakaroon po tayo self-reflection test. Joke lang, no? Alam nyo, kapag sa school, kapag merong biglaan na test, ay biglang nangangatog na agad yung mga estudyante. Diba? Anong sasagot ko? Hindi ako nag-review, hindi naman ito tinuro ni teacher. No, baka bumagsak ako. Diba? Natataranta na tayo kapag bigla narinig na natin yung get one whole sheet of paper. No? Yung mo naiihi ka na.
Di ba? Yung para kang lalagnatin, yung parang sumasakit yung tiyan mo. Di ba? At para kang masusuka dahil bigla ang test. Baka bumagsak ka. No? Imagine niyo kung ngayong umaga biglang binigyan tayo ng exam ng Diyos, no? At susuriin niya kung ang ating pagmamahal, yung ating pagtitiwala, yung ating loyalty sa Panginoon. Imagine niyo yun, kung haharap sa atin ngayong umaga ang Panginoon, although nakaharap talaga sa atin ang Panginoon ngayong umaga at nakatingin sa atin. Ano ang isasagot mo? Okay? So, let's take okay? Magkaroon tayo ng self-reflection test. So, imagine yourself standing before a grand mirror. No? Imagine, merong malaking mirror dito sa harap nyo. Ako, ayoko na. Dati, adik ako sa salamin eh. Kahit yung mga salamin ng kotse, pag napadaan ako dyan, talaga nag-aayos ako ng buhok ko eh. Ngayon, hindi na. Kahit marami salamin dyan, hindi ako masyado tumitingin dyan. Kasi, madi-discourage lang ako eh. No? So, ayaw mo ma-discourage, huwag ka humarap sa salamin. Okay? Yung iba ngayon, isang tigyawat lang, di ba? Talagang ano na sila eh. Nadi-discourage na sila. Meron pang patch na tinatawag, yung tinapantakip ng tigyawat, di ba? Dati, wala sa amin yun eh. No? Nasama ng tingin na anak ko sa akin. No? Minsan may pupunta kami, biglang, Adi, punta muna tayo Mercury. Anong bibili mo? Ano tawag doon? Pimple patch. Pero dati, di uso sa amin yun, no? Hayaan mo siya maglabasan dyan. Diba? Mawawala rin yan. Pero, imagine niyo ngayong umaga, kasi ang purpose ng mirror ay para makita mo yung sarili mo, di ba? So, imagine niyo ngayong umaga, haharap kayo sa malaking salamin. Okay? So, imagine yourself standing before a grand mirror that reflects not just your external actions, but internal motives of your heart. Okay? And as you examine yourself, this mirror reveals whether God is truly at the center or if other idols have sadly taken His place. So, number one question, who do you worship? Ngayong umaga, nagkantahan tayo dito kanina, no? O yung iba, ayaw naman talagang umattend ng kantahan, di ba? Pupunta na sila dun sa pupunta na sila sa pastor na lang, no? Ayokong marinig yung worship team. No? Although iba talaga, gusto naman nilang marinig yung worship team, pero dahil sa hindi na-manage ng tama yung oras, no? Ay hindi nakakaabot. Okay? Pero sino ba talaga yung ating sinasamba, no? Sa buhay natin? Who do you worship? Okay? Para masagot natin yan, number one, o letter A, on whom do you rely? Kanino ka ba nagtitiwala? No? Ba umaasa? Sa mga panahon na ikaw ay may buhay, diba? O mga desires na gusto mo mangyari, kanino ka lumalapit? Okay? On whom do you rely? Okay? Sa Panginoon ba o sa mga tao? Ha? Pag biglang may kumatok na sa iyo at iaabot na yung Meralco bill mo, ha? Kanino ka unang lumalapit? Sa mister ba? No? O ito na yung pambayad, saan na yung pambayad natin sa kuryente? No? O kaya naman, meron kang kailangang bilhin, ba? Kanino ka lalapit? Sinong unang-una mo naiisip? Si Boss Toyo. No? Si Boss Toyo yung naiisip ko. No? Iba, sino si Boss Toyo? No? Yung Pinoy Pawn Star. Diba? Ano ba yung pwede ko isangla sa kanya? Ano ba yung pwede ko ibenta sa kanya? No? Wala na akong pera. Ano ba yung pwede kong idalin sa kanya? Diba? Kaya iba doon nagdadala ng mga lumang gamit, bebenta, dahil kailangan daw nila ng pambayad sa ganito, no? O panggasto sa ganito. So, on whom do you rely? Kanino ka nagtitiwala? Ha? Kaya may mga pagkakataon kapag tayo ay may pangangailangan sa buhay, ang unang-unang sineset aside natin, ang Panginoon. Diba? Masakit to pakinggan, pero
dapat natin mapakinggan, no? Dahil yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So okay lang po kayong magalit, hindi naman ako yung pastor dito. No? Joke lang, no? Dahil pare-parehas po tayong kinakausap ng Panginoon ngayong umaga. No? Kung ano man yung mensahe na sinasabi ko po sa inyo, ay yan ay una ko munang tinanong sa sarili ko. Okay? Nung binigay sa akin tong lesson na to, ang unang-unang panalangin ko sa Panginoon ay ipaalam mo sa akin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na dapat kong i-apply sa buhay ko, ano ba yung mga dapat kong mabago sa buhay ko, kayo po ang mangusap sa akin sa mensahe na to. Yun yung pinapanalangin ko eh. Kaya, huwag kayong magalit, no? Kung ano man yung mapapakinggan nyo ngayong umaga, kung kayo po ay masasaktan, ibig sabihin yan ay naungusap po sa inyo yung banal na Espiritu. At ang unang-unang tanong po dito, on whom do you rely? Para malaman natin kung Panginoon ba talaga ang ating sinasamba, sino ba yung ating pinagtitiwalaan sa buhay natin? No? Kung tayo ay may mga pagkakapangailangan, sino yung lalapitan mo? Ikaw ba ay nagsasabi sa Panginoon, Lord, ikaw po ang bahala dito. Hindi ko ito po problemahin. Hindi ako mawawala sa church. Hindi ko kayo iisang tabi. No? Dahil alam ko na kayo po ang aking pinagtitiwalaan. Diba? Alam ko na kayo po ang siya magsusupply nito. Marami akong pangangailangan pero alam ko, Panginoon, na kayo po ang siya magsusupply nito at hindi ko kailangan na ubusin yung aking oras, yung aking panahon sa pagtatrabaho para lang makuha etong pangangailangan na to. Marami kasing tao ganun eh, di ba? Ang ginagawa nila, sinasa isang tabi nila ang Panginoon. Marami ako nakikitang ganyang post. No? Etong taon na to, sa isang tabi mo na yung church. No? Pag-aaralan ko ngayong taon na to na mahalin yung aking sarili. No? Kasi siya ay bitter dahil walang bumati sa kanya ng Happy New Year, ng last year o Merry Christmas, nakakalungkot daw, no? Sayang naman daw yung mga pinagsamahan nila sa church, di ba? Walang bumati sa kanya ng Merry Christmas. Kaya etong taon daw na to ay mamahalin niya yung sarili niya. Kawawa, di ba? Kawawa, no? Hindi lang nabati ng Merry Christmas. Ako nga, dati nung birthday, sanay ako sa birthday ko na walang bumabati sa akin. Lalo dati, wala pa naman Facebook dati. Diba? Wala pang Facebook dati. Sanay ako na kapag birthday ko, nagkukulong lang ako sa kwarto. No? Yun lang. No? Ano ko yun eh? Tawag dito, araw ko yun eh. No? Kaya ako lang, mag-isa lang ako sa kwarto. No? Wala akong pakialam kung batiin mo ko, hindi. Diba? Wala mawawala sa akin. No? Kaya kahit nung nagka-Facebook, batiin nyo ako, hindi. Okay lang. Diba? Wala mawawala sa akin. No? Basta ang importante, masaya ka sa sarili mo. Amen? Alam ko kasi yung aking relasyon sa Panginoon. So hindi ko pinoproblema yan. Pero may mga taong ganun eh. Yung hindi lang mabati, bigla magtatampo, tapos sabi next year, focus na lang ako sa sarili ko. Hindi ganun. Di ba? Kanino ka ba nagtitiwala? Kanino ka umaasa? Yung buhay mo, sino ba umahawak niyang buhay mo? Tandaan natin, hindi tayo yung may hawak ng buhay natin. Diba? Kaya kung ifo-focus mo yun sa sarili mo, kawawa ka. Okay? On whom do you rely? Dapat maintindihan po natin, kanino ba dapat natin ipagkakatiwala yung ating buhay. Okay? Number 2, to where does your time, energy, and money go? Okay? Saan ba napupunta yung ating oras, yung ating lakas, yung ating salapi, no? Yung ating mga pera, yung ating mga pinagpapaguran. Unahin natin doon sa oras. Okay? Dahil eto, marami talagang guilty dito, no? Na saan ba nauubos yung oras natin? Saan napupunta yung oras natin? Yung buong 24 hours, no, na binibigay sa atin ng Panginoon. Saan ba napupunta yan? Saan nauubos yan? Well, pwede natin balikan yung mga pinaggagawa natin last year at etong taon na to magkaroon tayo ng
tawag dito, promise sa Panginoon na, Lord, etong taon na to, gagamitin ko yung oras ko para sa iyo. No? Pero noong mga nakaraang taon, saan ba nauubos yung oras natin? Diba? Minsan, ang katwiran natin, kulang na kulang yung oras natin, di ba? Sa buhay natin. No? O may activity tayo ng ganitong araw. Wala akong time dyan eh. No? Wala akong oras dyan. Siguro kapag merong extra na oras, no? Pupunta ako dyan. No? So saan nauubos yung oras natin? Minsan kahit Sunday, nagagamit na natin dahil feeling natin kulang na kulang. Kung ibigay kaya sa ng Panginoon, 25 hours. I-adjust ng Panginoon. Panginoon na mag-a-adjust sa atin kasi hiyang-hiya na sa atin. Dahil sinisisi natin ng Panginoon na kulang pa yung 24 hours na binibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Ang gagawin ng Panginoon, sige, bibigyan na kita 25 hours a day. Diba? Imagine mo yan. No? Sa atin Monday na, ikaw Sunday ka pa rin. No? Dahil sobra-sobra yung oras mo. Pero actually, kahit isobrahan ng Panginoon yung oras natin, kukulangin pa rin yun dahil hindi tayo marunong mag-manage ng oras natin ng tama. Diba? Ang katotohanan po niyan, sa Panginoon lang tayo kinukulang ng oras natin. Tama? Amen ba doon? No, yung iba nakayuko na eh, no? Okay? Pero sa Panginoon lang talaga tayo nagkukulang eh. Pag pinag-usapan ministry, pag pinag-usapan gawain ng Panginoon, doon tayo nagkukulang ng oras. Pero pag-usapan yung outing, naku, pag pinag-usapan yung outing, mag-ano ka pa niya, magli-leave ka pa sa trabaho. Diba? Gagamitin mo yung pinagbabawal na technique, yung nagka-LBM ka. Diba? Nagka-LBM, masakit ulo. Diba? Boss, hindi ako makakapasok ngayon eh. Pero, wala magpo-post ng picture ha. Diba? Nakasiklib ako. Tawa ng tawa yung misis ko eh, kasi ginagawa niya yun. Siyang tawa eh. Di pumapasok, tumasama sa akin doon saan. Masama sa akin sa event. Diba? Okay? Pero pag may activity naman, nandito naman siya. No? So walang masama doon sa pamamasyal. Okay? Walang masama doon sa pagbabakasyon. No? Baka magkamali po kayo ng pagkakaintindi. Hindi ko po minamasama yun. Diba? Ako nga, gusto ko magbakasyon palagi eh. Diba? Walang masama doon. Basta hindi nagkakaroon ng problema sa oras natin sa Panginoon. No? Kung puro bakasyon lang ginagawa natin at wala kang time sa Panginoon, doon nagkakaproblema po yan. Okay? Yung hindi ka aatin ng Sunday pero nandun ka sa swimming, no? Doon nagkakaproblema po yan. Okay? Although ako minsan hindi ko rin talaga maiwasan yun, pero nagpapaalam ako sa pastor natin. No? Yun talagang wala na talaga akong wala na akong magawa, no? Talaga masasacrifice yung Sunday. No? Nagpapaalam ako doon sa pastor natin, no? Dahil no choice talaga. Pero kung ako papipiliin, no, ay hindi ko po isasacrifice yung Sunday. Kahit sa mga events namin, sinasabi ko palagi doon sa nagtatanong sa akin ng mga available dates, sinasabi ko, matik yan, Sunday. Hindi ako tumatanggap ng event. No? Dahil Sunday ay Lord's Day. No? Yan po ay para sa Panginoon. Kaya, saan ba nauubos yung oras natin? Actually, yung pagpunta natin dito ng late, no? Iyan po ay ebidensya din yan na hindi natin nagagamit yung oras natin ng tama. Dapat pag Sunday po ay kung ano yung oras ng service natin, doon tayo a-attend. Di ba? Hindi yung 10:30 yung service natin, tapos punta tayo dito 11 o'clock. No? Kasi sa pastor lang ako makikinig, ayoko sa ibang tao na nakikinig. No? Hindi po eh. Yung service po natin dito ay 10:30. Okay? No? Minsan nauuna pa sa atin yung bisita. No? At nakakalungkot po yun sa Panginoon. Kaya i-manage po natin ng tama yung oras po natin. Saan ba nauubos yung oras mo? Then energy. Yung energy natin, yung lakas natin. Diba? Minsan natin tayo dito sa church, pagod na pagod tayo. Diba? Dahil hindi natin malaman kung saan ba nagamit yung lakas mo.
No? Kaya minsan, ang saya-saya ng kantahan natin, ikaw ano ka pa rin, malungkot ka pa rin. Diba? No? Ang saya-saya nung kanta kanina na blessed be your name, tapos tayo, blessed be your name. Diba? Seryoso pa rin tayo. Bakit pagod ka eh? Huwag mo kausapin, pagod ako. Diba? Galit ka pa ngayon. Ayaw mong makipag-fellowship dahil pagod ka. Diba? Hindi, dapat pag Sunday, tayo po ay excited, no? Tayo ay energetic, no? Dahil ito po ay araw ng Panginoon. Pero minsan talaga nadidrain tayo yung lakas natin sa ibang bagay. No? Kaya minsan wala na rin tayong panahon talaga na minsan may desire ka, di ba? The spirit is willing but the flesh is weak. Di ba? Yung gusto mo mag-participate sa isang activity, sa isang ministry, kaya lang pagod ka na. No? Saan nauubos yung lakas natin? Okay? Saan po nagagamit yan? Yung mga kabataan natin, saan nagagamit yung lakas nyo? Diba? Saan nauubos yung lakas nyo? Nung kabataan ako, di ako napapagod eh. Nung kabataan ako. Oo, totoo yan. Di ako napapagod. Kahit tanungin nyo yung mga ibang mga kabataan dito na nakasabay ko sa visitation, di ako napapagod. No? Yung mas una pang sumusuko yung sapatos ko kaysa sa lakas ko. No? Yung sapatos ko maayos sa labas pero sa ilalim butas. No? Yun ang una-una sumusuko. Diba? Pero saan ba natin ginagamit yung lakas natin? Okay? Although, tama eh. Minsan pag nagkakaroon kami, may kausap ako ng prayer meeting, sabi niya, totoo pala yung pag tumatanda ka, nababawasan talaga yung commitment mo kasi meron ka ng pamilya, may trabaho ka, di ba? Totoo naman talaga yun. No? Pero dapat meron pa rin tayong lakas para sa gawain ng Panginoon. Amen? No? Kaya sila Ate Lourdes, nakakatuwa dahil kahit gabi na minsan, nagluluto pa rin yan dito para sa prayer meeting. Ha? Maate ng prayer meeting yan, nagluluto din, nagsasacrifice, nagko-commute. No? Sumasakay ng tricycle yan, yung iba dito eh. Ang hirap sumakay, hindi na makapunta sa church. Diba? Hindi maglakad. Diba? Wala nang problema dun eh. Sabi nga, kapag gusto mo rin, may paraan. Diba? Pag ayaw, may dahilan. Kahit sunduin pa yan, kapag ayaw yan, talagang hindi pupunta yan. No? Pero saan ba napupunta yung lakas natin? Then last, eto yung pinakamahirap eh. Yung pera. No? Saan napupunta yung pera natin? Ha? Pag pinag-usapan yung giving dito sa church, di ba? Galit na tayo sa pastor. No? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa dahil na-experience ko din po yan. No? Kapag pinag-usapan ng giving, actually, ang pang-justify ko dyan, gagawin kong excuse, yung pag-surrender ko sa Panginoon. No? Dahil dati full-time ako eh. No? May allowance naman ako, pero ang dinadahilan ko palagi, binigay ko na nga yung buhay ko sa Panginoon, magbibigay pa ba ako ng offering? Diba? Nagastos ko na nga doon sa pinambili ko na nga ng pandesal para may makain yung mga youth eh. Diba? Magbibigay pa ba ako? Actually, minsan kahit marami kang pwedeng ibigay dahil kuripo tayo sa Panginoon, hindi ka talaga magbibigay. No? Yun ang problema natin, yung pagiging kuripot. At ganun ako dati. No? Na talaga yung kamay ko, sarado talaga. Kahit buksan mo, hindi ko bubuksan yan. Kahit anong gawin mo dyan. Okay? Magagalit lang ako sa iyo, pero hindi mo mabubuksan yung kamay ko. Okay? Pero, siyempre, yung kamay ng Panginoon, ganun din sa iyo. Sarado din yung kamay ng Panginoon sa iyo. Dahil kuripot ka eh. Diba? Masakit pakinggan, pero ganun talaga eh. No? Sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Kapag ganun yung kamay natin sa Panginoon, ganun din ang Panginoon sa atin. Diba? Mabait pa nga Panginoon sa atin, minsan kahit ganyan yung kamay natin eh, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pangkain mo. Binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng lakas, binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng oras, binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng hangin. Diba? Hindi naman nalalaglag sa iyo yung buko sa ulo. Kinokontrol pa rin ng Panginoon yun. Diba? Ganun ka-generous ang Panginoon sa atin. Pero saan ba napupunta yung pera natin? Okay? Alam natin yung sagot dyan. Okay? At ito ay isa sa
magiging proof kung Panginoon ba talagang ating wino-worship. No? Etong araw na ito yung unang linggo, wala pang sweldo. No? Kaya siguro yung iba malulungkot pa dahil malayo pa yung 15. Malayo pa yung 15 at ang tagal mo pa magtitiis. Imagine mo, simula nung binigay yung 13-month pay noong November. No? November, ang saya-saya, di ba? December, sumweldo pa. No? Nagbakasyon, pumunta sa iba-ibang lugar, bumili ng mga panregalo, pasok New Year, kainan pa rin. Pagkatapos ng New Year celebration, wala ng pera. Wala ng pera. Saan napunta yung pera ko? Ang dami kong pera noong December. Di ba? No? Ang tanong, nag-offering pa ba tayo noong December? Di ba? Kanina, pinaalalahanan ko yung misis ko eh. Kahit naggagastos siya kahit naggastos siya nung Christmas eh. Sabi ko sa kanya kanina, natulala siya eh. Natulala siya. Sabi ko, per Sunday offering ko. No? Natulala siya eh. Diba? Nagastos niya siguro. Alam mo dyan. Ay, hindi ba? Hindi raw. Ayun, kumuha pala ng envelope. No? Pero, saan pupunta yung pera natin? No? Yun ang nakakalungkot kapag yung pera natin ay nauubos sa sarili po natin. Pero, wala tayong maipagkaloob sa Panginoon. No? Although hindi naman kailangan ng Panginoon yung pera natin, mayaman ng Panginoon eh. Pero meron kasi utos ang Panginoon sa atin na kailangan po natin gawin. Okay, meron tayong responsibility sa Panginoon. Okay? Number 3, who are you trying to impress? Who are you trying to impress? Ha? Sino ba yung ini-impress mo? No, nung kabataan ako, meron talaga akong pinapakitaan ng para makuha yung atensyon, no? Yun yung mga crush ko nung kabataan ako. Gagawin mo lahat para mapansin ka nila. Magpapa-impress ka. Uso pa dati yung baby powder nando sa papel. No? May ganun ako palagi tuwing pumapasok ako eh. No? Yung pad paper ko, hindi ko ginagamit sa exam. No? Ginagamit ko yung lalagyan ng pulbo. Diba? Kasi pag nakita mo yung crush mo, magsi-CR ka muna, tapos lagay kang pulbo, no? Sa mukha. Hindi na uso yun eh. Diba? Hindi na uso yun. Ngayon yung mga estudyante ngayon, makeup na eh. No? Yun talagang makeup na pang matanda talaga. Iba, MAC pa nga yata yung ginagamit eh. No? Mga social na yung mga kabataan ngayon. No? Pero dati ganun. No? Talaga para ma-impress mo yung crush mo. Okay? Kahit kahit minsan nadadala mo yan sa ministry. Diba? Gusto mo i-impress yung mga leader mo. Okay? Anong gagawin mo? Papasikat ka. Hanggat nandiyan yung leader mo, magpapasikat ka. Pero pag nawala yung leader mo, wala ka rin. Di ba? Kasi wala na yung pinapagpasikatan mo. Di ba? Sa trabaho, sino bang ini-impress mo? Minsan, papasikat tayo doon sa mga boss natin para ma-promote. No? Sa school, di ba? Pag nakita mo yung teacher mo, lalapitan mo na, kunin mo yung dala-dala, mama ko na. Diba? Kasi gusto mo magpa-impress doon sa teacher mo at bigyan ka na mataas na grade. Okay? Who are you trying to impress? Ang problema, hindi natin nakikita yung Diyos. Diba? Hindi natin nakikita yung Diyos, kaya minsan nakakalimutan natin kung kanino ba tayo naglilingkod, kaya minsan nakakalimutan natin kanino ba natin ino-offer yung ginagawa natin. Kahit minsan kumakanta dito, diba? Minsan may tendency talaga na kaya kumakanta dito, gusto mo magpa-impress sa mga tao. Diba? Hindi may iwasan yun. No? Kapag hindi mo na-experience yun, hindi ka tao. Diba? Tao lang tayo eh. Pero kailangan natin i-remind yung sarili natin na isa lang yung dapat natin i-impress. Okay? At yun ang Panginoon. So who are you trying to impress? Minsan kahit kumakanta tayo ng worship song, hindi mo maitaas yung kamay mo. Bakit? Nahihiya ka eh. Nahihiya ka. Hindi mo maipikit yung mata mo. Bakit? Nahihiya ka. Nahihiya kang kumanta ng malakas kasi hindi mo alam kung kanino mo yung ginagawa.
Diba? Sino bang gusto mong i-impress dito sa church? No? Wala po tayong dapat i-impress dito na tao, kundi ang Panginoon lang. No? Nung year-end concert dyan sa Sports Center, yung isang performer dyan sumigaw, pwede ba magpura dito? No? Lakas, pinatigil niya yung kanta kasi may kulang yung mura doon sa kanta. Pinatigil niya at sumigaw siya, pwede ba magmura dito? Sigawan yung mga tao, pwede. No? Hanggang sa kumanta na malakas at nagmura. Diba? Enjoy na enjoy sila doon sa kanta na may mura. Diba? Pero tayo mga Kristiyano, tayo ay kumakanta sa Panginoon, ayaw natin ibigay yung ating best, no? Sa pagkanta sa Panginoon. Bakit? Kasi nahihiya ka eh. Nakakahiya, baka pag nagtaas ako ng kamay, kung anong isipin sa akin. No? Nakakahiya, baka pag pumalakpak ako, isipin na ako ay makamundo. Nakakahiya na baka pag sumigaw ako ng amen, ay pagtawanan ako bigla. No? Nakakahiya na kapag ako ay nagbukas ng Bible, ay baka isipin na ako ay pastor. No? Lalo yung mga estudyante. No? Pag nakita sila ng mga classmate nila, may daladalang Bible, sasabihin sa kanila, uy, pastor ka? No? Tawag na siya, pastor. Pastor Ray. No? Hindi na teacher tayo, Pastor Ray. Palagi tayo sinisermonan yan. Di ba? Eh, ano ngayon, di ba? Hindi siya nakakahiya. No? Dahil hindi naman tao yung i-impress mo, Panginoon. Ginagawa mo yun para sa Panginoon. Diba? Naalala ko nung ako, alam mo, minsan pag mga kabataan, merong ano yan eh. Anong tawag doon? Yung pag madami kayo, malakas yung loob nyo. Diba? Pag madami kayo, talaga matatapang kayo. No? Pero ako noon, pumupunta ako doon sa parang high school, mag-isa lang ako. Nagtitingin na sa akin yung mga estudyante. No, siguro ang iniisip nila sa akin, siraulo ko, kasi pupunta ako doon mag-isa, tuturuan ko yung mga siraulo rin. No? Yung mga tambay doon, tuturuan ko. Tapos pagtatawanan nila ako, yung iba doon binabantaan pa ako, sasabihin sa akin, Sir, gusto mo paglabas mo, may gripo ka na sa tagiliran. No, babantaan ka, pero okay lang. No? Pag uwi mo, paus ka, pero okay lang. Bakit? Kasi ginagawa mo yung para sa Panginoon. No? Who are you trying to impress? Dapat maintindihan po natin, sino ba talaga o saan mo ba ginagawa, kanino mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Sino ang gusto mong ma-please? Sino yung gusto mong ma-impress sa iyo? Ang tao o Panginoon? Diba? Yung mga bagay na ginagawa natin dito sa church, minsan ginagawa natin para sa pastor, walang masama doon. Diba? Dahil lingkod ng Panginoon yun. Pero kapag palaging sa pastor, yung pastor ang ating inspirasyon sa paggawa ng bagay dito sa church, ay malaki nawawala sa atin. Pwedeng matuwa sa yung pastor, pero ang tanong, natutuwa ba sa atin ng Panginoon? Amen? Kahit naman yung pastor natin, yun din ang gustong mangyari sa atin, na ang i-impress natin dito ang Panginoon. Kaya nga nagkaroon tayo ng camp, di ba? Yung voices, ano yan? Audience of one. Diba? Na dito sa church natin, wala tayong ibang dapat i-please dito sa church natin kundi yung Panginoon. Panginoon na nakatingin sa atin dito, Panginoon yung nanonood sa ginagawa natin, Panginoon ang i-please natin. So, who are you trying to impress? Number 4, what or who is the center of your life? What or who is the center of your life? Sino ba yung sentro ng buhay natin? Saan ba umiikot yung buhay natin? Diba? Sino yung nagpapatakbo ng buhay mo? Ha? Ikaw ba o ang Panginoon? Ha? O yung ibang tao? Minsan, meron kami naging wedding. Ang nagko-command doon sa wedding, yung best man. Ha? Kung ano yung gusto ng best man, yun yung gagawin nila. Kahit yung groom, nakokontrol yung groom. No? Pag ayaw niya ng ganito, ayaw na ng lahat. Diba? Parang walang sariling pag-iisip. No? One time, may pinapagawa kami. Masaya dapat, masaya. No? Sabi nung best man, ayoko niyan. Wala sa karakter ko yan. Eh, yung isa, sumasayo na kasi may cellphone siya, nagpatugtog. So, sumasayo siya, gusto niya masaya.
Kaya lang, dahil ayaw ng best man, ayaw na rin nila lahat. So, ang nagpapatakbo ng grupo, yung best man. Yung groom, sumusunod doon sa best man. Wedding niya yun eh. No? Ang tanong tayo sa buhay natin, sino ba nagpapatakbo ng buhay natin? Ha? Tayo ba o ang Panginoon? Sino ang sentro ng buhay mo? Ibang tao o ang Diyos? Okay? So, napakaganda na itong exam na to, itong test na to, ay masagot natin ng tama. Dahil ito yung magbabago ng buhay natin. Ito yung magbabago ng pananaw natin. Ito yung magpapakita sa atin na, ang dami ko palang pagkukulang. Diba? Tandaan nyo, nakaharap kayo sa giant mirror. No? Na itong mga question na to ay magpapakita sa sarili mo, sa sarili natin. Kung ano yung mga kakulangan natin sa Panginoon. Kung kinakailangan na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, gawin natin. Dahil pag hindi natin ginawa yan, etong buong 2024, ganun pa rin tayo. Yung mga pagkukulang mo noong 2023, gagawin mo pa rin yan ngayon 2024. Okay? So napakaganda po na yung priority natin sa buhay, yung mabago natin ngayon 2024. So, ang tanong sa atin, why does God command exclusive worship of Himself alone? Why does God command exclusive worship of Himself alone? Hindi ba makasarili ang Diyos? No? Bakit gusto niya na siya lang? No? Bakit gusto niya na siya yung sentro ng atensyon natin? Bakit gusto niya na siya yung buhay natin tumakbo sa Kanya? Okay? Why does God command exclusive worship of Himself alone? Number 1, God's character demands exclusive worship of God. God's character demands exclusive worship of God. Sabi doon sa Exodus chapter 20, sabi po dito sa verse 1, sa binasa natin kanina, Exodus 20 verse 1, sabi dito, and God spoke all these words saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3, you shall have no other gods before me. Sabi niya, I am the Lord your God. Okay? God's character demands exclusive worship of God. Ano ibig sabihin nito? Nung sinabi niya na, I am a jealous God. All throughout the Old Testament, when God's people would turn away from Him and worship an idol or worship another God, He would call it spiritual adultery. Spiritual adultery. Ibig sabihin, merong namamagitan sa iyo, no? At sa Panginoon. Diba? Merong umaagaw ng atensyon mo. Merong umaagaw ng pagmamahal mo. Merong umaagaw ng oras mo. Merong umaagaw ng resources mo sa Panginoon. Okay? Yan ay spiritual adultery. At ayaw ng Panginoon yan. Bakit? Sabi niya, I am a jealous God. No? Seloso po ang Panginoon eh. Okay? Kaya wag nating isipin na, okay lang naman siguro sa Panginoon to, maiintindihan niya ako. Diba? Okay lang siguro na hindi ako makaka-attend sa church ngayon, maiintindihan ako ng Panginoon. Hindi. Bakit? Siya ay selosong Diyos. No? Kaya nga, merong inutos ang Panginoon doon sa Exodus. Ano inutos ng Panginoon doon sa Exodus? Sabi niya dito, you shall not make for yourself a carved image. Ano na naman to eh? Representative. No? Ano yan? Parang, tawag dito, hindi talaga namin ano yan, hindi naman talaga ano yan, parang ano lang, decoration. Decoration lang yan ng bahay. Hindi siya hindi namin i-worship yan. Pero ano sabi dito? You shall not make for yourself a carved image, anything of any likeness of anything that is in heaven above. Okay? Yung mga may pakpak,
Diba? Isipin natin yung mga anghel. Na may mga hawak na tubig. Naalala ko na naman nung estudyante ako. Na pag dumadaan ako doon sa mga ribulto na may pakpak at may hawak na tubig, sinasawsaw ko yung kamay ko doon at pinangihilamos ko kasi yun ay holy water. Holy water, di ba? Ibig sabihin, powerful tong tubig na to. Kung yung mga demonyo, di ba? Mga impacto, di ba? Takot dito eh. Kahit siguro yung pimples, matatakot dito. Kaya pinangihilamos ko yun. Yun po yung naging dahilan. Kaya lalong dumami yung tigyawat ko nung kabataan ako. Dahil pinangihilamos ko yun. Napakadumi nun eh. No? Pero sabi dito, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, diba? Or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Ayaw ng Panginoon yan. Yung sumasamba ka sa ibang Diyos, nagkakaroon ka ng ibang Diyos. No? Kahit yung mga misis natin, hindi dapat natin sambahin. Diba? Kaya mali yung kanta na sinasamba kita eh. Nakalimutan ko sino kumanta nun eh. Di ba kumanta nun? Si Ray Valera, no? Si paring Ray eh. Mali yun eh, sinasamba kita. Hindi mo pwede sambahin yung tao eh. Hindi mo pwede sambahin yung misis mo. Nagkakasala ka sa Panginoon. Kahit gaano mo kamahal yan, hindi mo dapat sambahin yan. Okay? Dahil ayaw ng Panginoon yun, tayo ay nagkakasala po sa Panginoon. He says that when we worship an idol, we actually are demonstrating that we hate Him. Tandaan po natin yan. Kapag tayo po ay nagkaroon na ng ibang Diyos sa buhay natin, pinapakita natin na galit tayo sa Diyos. Kapag sinimulan mo ng hatiin yung oras mo, at tayo po ay nagkukulang na sa ating responsibility sa Panginoon, yan po ay pagpapakita na galit tayo sa Diyos. Kaya ito po ay paalala sa atin na seloso ang Panginoon. At hindi po dapat tayo magkaroon ng ibang subject ng ating pagsamba. Dapat tayo po ay 100% ng ating pagsamba sa Panginoon. Sa Diyos lang po tayo sasamba. God's character demands exclusive worship of God. Na dapat itong taon na to, ayusin natin yung ating oras, ayusin natin yung ating yung lakas natin gamitin natin sa Panginoon, yung ating resources ay wag natin ipagdamot sa Panginoon. No? Maging masaya tayo sa pag-worship sa Panginoon dahil yun ang dinidemand niya. Exclusive worship of God. Number 2, our welfare demands exclusive worship of God. Yung buong pagkatao po natin demands exclusive worship of God. But showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Tandaan po natin yan, ha? Sabi diyan, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Pero basahin ko po muna yung verse bago sinabi to. Ang sabi po dito ng Panginoon, sabi dito, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Sabi niya, dahil may mga tao na talagang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi dito, ay bibisitahin daw ng Panginoon yung kanilang kasamaan, yung kanilang mga maling ginawa. Of the fathers upon the children to the third and fourth generations. Imagine niyo yun. Diba? Hanggang sa fourth generation ng lahi mo. Hindi kakalimutan ng Panginoon yan. But, sabi dito, showing mercy to thousands, to those who love me and keep
my commandments. Okay? Meron pong consequences kapag tayo po ay lumayo sa Panginoon. Meron pong consequences kapag tayo po ay nagkaroon ng ibang Diyos sa buhay natin. No? Sinabi yun doon sa Exodus chapter 20, verse 5, no? Na meron pong consequences for future generations. Ano? Pwede natin isipin yung ripple effect. No? Na merong kahit tapos na yung lahi mo, no? Yung ibang generation mo ay makaka-experience pa rin po ng consequence na galing sa Panginoon. Doon sa pagsamba sa ibang Diyos. Okay? Kaya napaka-importante po na sa buhay natin, dapat tayo po ay huwag magkaroon ng ibang Diyos. No? Huwag tayo magkaroon ng kahati. No? Sa pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong, yung pagmamahal natin, huwag magkaroon ng kahati, no, maliban sa Panginoon. Although, mahal mo yung pamilya mo, pero mas mahal mo ang Panginoon. Okay? Mahal mo yung sarili mo, pero mas mahal mo ang Panginoon. Okay? Sabi dito, loving kindness to those who obey. No? So, showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Merong reward na binibigay yung hari ng mga hari, no, sa kanyang loyal subjects. Tandaan po natin yan. Huwag natin isipin na hindi na magiging matapat sa Panginoon kasi wala na mga blessing na binibigay sa akin ng Diyos. Meron po. Imposibleng wala. Kung yung mga tao, di ba, kapag may ginagawa tayo, nagiging, kahit yung aso mo Yung aso mo, kapag loyal yan sa'yo, di ba, binibigyan ng reward. No? Kahapon, doon sa wedding namin, meron doon Siberian Husky. No? Dahil lapit sa kanya yung Siberian Husky. Ang ginagawa ng mama, binibigyan niya ng reward yung aso. No? Dahil loyal yung aso na yun doon sa mama, doon sa may-ari. So, binibigyan niya ng reward. Imagine mo, aso yan, ha? Paano pa tayo na loyal subject ng Panginoon? No? Imposibleng wala ka reward. Obedience becomes the key to unlocking the treasury of God's favor. Pag-aralan natin ng mga nakaraang araw o nung simula nung nakakilala ka sa Panginoon. No? Kung doon ka nakilala sa Panginoon at ngayon nandito ka, yung katapatan mo sa Panginoon ay 100% pa rin ba? At tingnan mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon doon sa katapatan mo sa Kanya. Totoo na mayroong pong pagpapala na galing sa Panginoon. Kung hindi mo pa na-experience ngayon, baka bukas o sa susunod na araw, may experience mo. Diba? Huwag tayo nakatingin sa tao na, siya lang pinagpapala ng Panginoon, bakit kami hindi? Huwag natin isipin yun. No? O bakit siya may bakit siya ay may sarili ng bahay? Bakit kami wala pa? Diba? Baka bukas, o baka sa susunod na araw, o baka sa susunod na taon. Diba? Pero ang importante, ikaw ay loyal sa Panginoon, ikaw ay matapat sa Panginoon. Diba? At hindi kakalimutan ng Panginoon yung katapatan mo sa Kanya. No? Pero, kapag ikaw ay nagkaroon ng Diyos-Diyosan, nagsimula ka na mag-create ng Diyos sa buhay mo, at doon mo na nilalagay yung iyong pagmamahal, doon mo na nilalagay yung pagtitiwala mo, magkakaroon na ngayon ng consequence. No? At matakot tayo dahil ang Panginoon ay namamalo. Huwag natin isipin na mabait ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon. Totoo yun, mapagmahal ang Panginoon dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero ang Panginoon ay namamalo din po. Kaya para disiplinahin po tayo, para i-remind tayo na ikaw ay napapalayo ka na sa Panginoon. O ikaw, medyo nakakalimutan mo na ako. Diba? Huwag natin alisin, no, yung ating pong katapatan sa Panginoon. Hayaan natin na siya pa rin po ang ating sambahin.
siya pa rin po ang ating mahalin. Diba? Dahil seloso ang Diyos. Ha? Love God with your all. Okay? Yan po ang unang marching order sa atin ng Diyos. Gusto natin ma-experience yung infinite possibilities and boundless opportunities. Love God with your all. Ha? At sa mga susunod na Sunday ay mapapakinggan pa po natin, no, sa ating pastor kung ano pa yung mga marching orders po ng Panginoon. Hindi natin basta-basta may experience din yung infinite possibilities and boundless opportunities. Iisa-isayin po natin to. Pero ngayong umaga, ngayong oras na to have infinite possibilities and boundless opportunities, we need to love God with your all. No? Tayo po tayong lahat. Yuko po natin yung ulo natin at pikit po natin yung ating mga mata. Ngayon pong umaga ay nagkaroon po tayo ng self-reflection test. At dito po sa self-reflection test na to, naman po yung nakakaalam kung tayo po ba ay naging matapat sa Panginoon. Kung ang ating pagmamahal ay 100% pa rin sa Panginoon. Tayo po ang makakasagot nito mga katanungan na to. Pero sa pagkakaroon po natin ng self-reflection test, ano yung mga bagay na dapat po natin baguhin sa buhay natin itong taon na to? Tayo po ay dapat magkaroon po ng pangako sa Panginoon itong taon na to. At hayaan natin na ipakita natin yung ating katapatan, hayaan natin na ipakita natin yung ating pagmamahal, at hayaan natin na yung oras natin, energy natin, salapi natin, ay may pagkalob natin sa Panginoon. Kaya ba tayo nakayuko at nakapikit sa oras na ito? Hindi ko alam kung paano po nangusap ang Panginoon sa atin. Pero kung tayo po ay nagkulang sa Panginoon, tayo po ay may mga panahon na tayo po ay napalayo sa Panginoon. Siguro po ito yung oras para ihingi natin ng tawad. Ito mga pagkukulang na to. At punuan natin, etong taon na to, punuan natin yung mga naging pagkukulang natin. Kung tayo po ay nagkulang sa paglilingkod sa Panginoon noong 2023, ito pong taon na to ay punuin natin, no, yung oras natin ng paglilingkod sa Panginoon. No? Kung tayo po ay naging madamot sa Panginoon noong 2023, ito pong taon na to, tayo po ay maging generous sa Panginoon. Kung tayo po noong 2023, inubos natin yung lakas natin para sa sarili natin, ito pong taon na to, gamitin po natin yung ating lakas para paglingkuran po ang Panginoon. Marami po tayong mga bagay na dapat gawin sa Panginoon. Mga events na dapat pong i-schedule itong taon na to. Pero ang tanong, tayo po ba ay willing na maging part ng mga events na to? Huwag natin pagdamot sa Panginoon yung ating oras, yung ating lakas, yung ating salapi. Hayaan natin na ipakita natin sa Panginoon na siya ang ating Diyos, siya ang mahal natin, siya ang sinasamba natin. No? Huwag tayong mahiya na umawit na malakas bilang papuri sa Panginoon. No? Ipagamit po natin yung buhay natin sa Panginoon ngayon 2024. Pero kung meron man dito sa umaga na to, wala pang relasyon sa Panginoon, hindi mo pa siya kilala bilang yung Panginoon at tagapagligtas, bago ka maging matapat sa Diyos, bago mo ipagamit yung oras mo sa Panginoon, bago mo ibigay yung salapi mo sa Panginoon, kailangan mo munang ibigay yung buhay mo sa Kanya. Si Kristo ang una nagbigay ng buhay niya para sa iyo, para bayaran yung kasalanan natin. Si Kristo ang nabayubay sa krus, binuhos yung Kanyang dugo para mabayaran yung ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang gawin
Sampalatayanan siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya habang tayo nakapikit sa umaga na ito, kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito, sundan mo ang panalangin na ito. Sabihin mo, dakilang Diyos, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko, Panginoon, mga mali ko nagawa. At sa oras na ito, tinatanggap ko ng buong puso si Jesus bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa oras na ito. Maraming po salamat, O Panginoon, sa iyong salita na nagbigay sa amin, Panginoon, ng paalala na kailangan po kami maging matapat sa iyo. Na kayo lamang po ang dapat namin sambahin. Na kayo lamang po ang dapat namin mahalin. Na ang aming pong lakas, ng aming pong resources, ang aming oras ay dapat namin ipagkaloob sa iyo, gamitin namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat kayo po ay seloso Diyos. Ayaw mo na meron pong maagaw ng aming pong atensyon sa iyo. Kaya sa oras ito, Panginoon, dalangin ko po na itong taon na ito ay magamit namin aming buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Na sama-sama po kami maglilingkod sa iyo. Sama-sama po kami mag-worship sa iyo, Panginoon. Sama-sama po kami magbibigay pasasalamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang natitira naming pagsamba sa iyo sa oras ito. Ang lahat ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na tagapagligtas. Amen. Brother Dennis, panalangin mo yung offering. Dahilan Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito. Sa aming pong pagsama-sama at sa iyong pong napakaganda pong mensahe na dapat po ay aming pong sundin na ikaw lamang po ang aming tambahin, unahin, maging center na aming buhay, sa paglaanan po na aming oras, kalaasan at aming pong pagkalaan. Maraming salamat po at kami po'y nag-ipon, and let's pray for the offering. Heavenly Father, bless niyo po ang offering ito na matulong po sa mga gawain na aming church. At then, bless niyo po ito. At bless niyo din po ang mga magkakaloob ito. Ito po ay parang sa amin pong pagtulong po sa inyo. In Jesus' name, amen. Good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Let's pray. Panginoon, maraming salamat muli sa oras na ibigay po sa amin. As we heard, Panginoon, na kami po'y patuloy maglingkod sa inyo sa buong taon na ito. Hayaan niyo po kami turuan, Panginoon, na i-share
ang aming time, resources, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa ipag-iwahiwalay, ingatan niyo po kami at ibalik po muli sa inyong pananambahan sa susunod na linggo. At muli, kayo po nagpapasalamat, inaangat po ang inyong pangalan sa mga Kristo Jesus namin, tagapagligtas. Amen! Amen! Good morning po! Happy Sunday! See you next week. Next Sunday po is Pastor's Appreciation Sunday. At sa mga members, may bibigay pong letter sa inyo. Ayan po. At kung pwede po yung ibang mga leaders, makapag-meet po tayo. Saglit lang po. Short meeting later. After po ng ating service, para lang po sa plan natin next Sunday. Thank you po. Ingat po.